Indog, let's pray. Magambot ta sa Ginoo, salamat kayo sa lang adlaw imong gihatag namo. Aygon ka Ginoo, salamat sa imong kusog. Salamat sa kusog Ginoo nga imong gihatag namo. Lord, bless among panimbahon karon. Bless imong Sunday school, mga kaigsunan, kauban Ginoo nga padulong ikaw Ginoo mag-aamping nila. O among gitugyan kanimo tanan in Jesus name. Amen. Okay, pabilin sa pagtindog, let's read our text. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Uban sa ato is na-memorize na nato ni ato ning basahon diri ta magkuha og lesson nato for this morning. Okay, Proverbs 3, 5 and 6. Tung basahon ready read. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Okay, makalingkod. Ato isgutan karon nga kabuntagon how Satan traps us into compromise. Okay, ang usa sa pinaka dako og impact sa church o ang pinaka epektibo kayo nga pamaagi sa yawa sa church o labi na sa mga Kristohanon is kaning compromise. Compromise o gani uwi mong tanaw na idaghan mga churches, mga dagko na kay nga churches o atong gitawag na mga mega churches no nga sa una grabe sila ka strong ang ilahang foundation, ang ilahang standard, maghisgot ka about pag-follow no sa mga principles no gitudlo sa Biblia o karon nahulog nga nakasulod ang yawa no, sa mga church although ning growing church tanawon daghan kayo tanawon pero wala na gahom no ang pagtudlo, ang pagbadlong nagproduce og mga Kristohanon nga hugnaw, mga tawag na to og mga say kuan nga term ni kani bang mga badlungon. Okay, o kita kung atong church dili ta magbantay, dili ta magbinantayon, diha pud ta mo padulong ang mahimo nang mura ang mga gina-practice sa kalibutan mo na po na ato ang gina-practice sa atong music, sa atong mga sinutan, sa ato ang mga kinabuhi, ato ang pangadlaw-adlaw na nga panginabuhian. Bisag tan-awon ta dako ta nga church, tingali bisag pag-ato ni mga lapas ta diri. Muawas ang atong attendance pero kung wala na diha ang pagkamatarong, wala gihapon na siya pulos sa tubangan sa Ginoo. So mo na ato ang hisgutan karon. How Satan traps us into compromise. Kanila nga text akong gigamit kay ang usa sa hinungdan nganong mahulog ang usa Kristohanon diya sa trap sa atong kaaway nga maong yawa is kani mo'y kulang na to. Wala tay pagsalig sa Ginoo sa tuang mga pamaagi kun dili nagsalig ta sa tuang kaugalingon. Okay, in leadership sa muang mga naay mga gipang lead daghay higayon usahay maulahi ang Ginoo. Maguna ang amuang kini pagsalig sa muang idea og tuod man diha gyud nato makita ang diferensya no naagi dili maayo no dili gyud malipay ang Ginoo. So, mo na ato ang hisgutan karon. So ato ang kuan og example isang ato ang Lord Jesus Christ. Giunsa niya o kapila siya nakatagbo og mga sitwasyon nga ang yawa may magkay ni ganumdum ko nakaisgot ka at atong taud-taud na to nga Sunday school nga unsay mga pamaagi sa yawa. Mao ginayahang trabaho. Kay dili ta niya mapugnan nga moalagad, di ta niya mapugnan nga maluwas, o di ta niya mapugnan nga magwanhi sa church,
pero ang iyahang trabaho is pagtuis sa mga prinsipyo or sa mga baruganan nga naay mga Kristohanon nga nangausab na ang ilahang kuno. Okay, dito magdugay. Number 1, the trap of false choices. Okay, sa atong lesson din, wala na answer. Ako na nang gi-appeal o kuha ng answer diya. Pero gamay lang, limitado na natong lesson. The trap of false choices. John chapter 8, verse 3 to 11. Atong ablihan na ang mga Bible. Kaya wala na diya sa itong screen o wala po na sa itong lesson. Ang story. Atong basahon, John chapter 8, verse 3 to 11. And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, kaning scribes and Pharisees na sila nakitaan, naaktuhan nga adult napaw nga babae. Ug imong tanaw apil ang lalaki ani kay lisod man og kapanapaw siya isa. Okay, and when they had set her in the midst, they said unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. So now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? Okay, according sa makita na ito na in Leviticus chapter 20 ug napon na sa Deuteronomy chapter 22 ang balaod. No, kung unsay buhaton sa usa ka adulterer. Ang ilang pamalaod bisa na ay nasakpan, no, nga adulterer, ilahan ng dakpon, dalon, apil ang lalaki, no, pero ani nga time wala. So kadali-dali ni sila ilahan lang yung i-try og set up ato ang Ginoong Hesus. So 6, this they said, tempting him, and they might have to accuse him. But Jesus stooped down and with his finger wrote on the ground as though he heard them not. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And again he stooped down and wrote on the ground, and they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? 11, she said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee, go and sin no more. So mo na yung story, o mo na yung Satan's trap. The Pharisees presented Jesus with a false dilemma. Justice. Ikuan nila, gusto nila nga si Jesus Christ mo implement og justice kay according sa law of Moses kinahanglan na patuon nga nang klase sa tao, or mercy, or unsa mayang buhaton. So nagatang sila nga masayop si Jesus Christ. Either choice could be used against him. Okay, Satan wants Christians to fall into the trap of false choices, deceiving churches into believing they must choose between truth and growth. So before unsay gibuhat ni Christ, wala gyud siya na bitik No, kay kung ilahatong batuon according sa law of Moses, musupak siya sa balaod sa Romans. Kay ani nga time under man sila sa Roman Empire. Then under ka sa Roman Empire, ani nga time dili ka ka-exercise inyuhang ang mga Jews, no, ang Israelites dili sila ka basta-basta og implement sa ilahang balaod tungod kay under sila og sa ka-government. No? So kung iyahatong buhaton, no, sige batuan ninyo na. Okay, para lagi justice kay para pag once sa law of Moses nakasupak po dya. So Roman, so mo ni ang wisdom sa Ginoo, mo ni ang gibuhat. So kung atong makita, ato ang makuha diri nga kung ang ato ang Ginoong Hesus ginataki sa yawa og dili lang ni first time, daghan pa kaayog pamaagi nga
mga tao, no, ginasulsulan na si Yawa, mo ni buhaton nimo kay iyahag yung ipaningkamutan si Jesus Christ, makuan gyud, masipyat gyud. O samot na kita halos every day sa tuang mga decision making nato sa tuang pangadlaw-adlaw. Paano gyud ta testingan gyud ta siya labi na atong mga major decision unsa atong buhaton. Example sa mga nag full time, no, kanamo bisag nato, no, nga once mo decide ta ang Yawa naa gyud na siya iyang kaugalingon nga counter or kaugalingon niya nga i-offer. So a biblical church does not compromise to attract people but trust that God blesses faithfulness. So Jesus never compromised truth to gain followers. So ang atong kuan diri sama sa kong part sa kong introduction kaganina nga ang atong church kung dili ta mo barog sa unsay mga gitudlo sa Bible ug unsay mga prinsipyo nga napamatud-an na sa unang epektibo na ug ato nang walaon karon kay tungod kay mo compromise ta kay kinahanglan tag makapili na may uban gud ngani nganong naing-ani inyo ang churches sa una music labi na gyud kani, no, music lifestyle sa mga Kristohanon, sinuotan, istinuryahan, sinimbahan, okay? Ug daghay mga butang nga nangawala na sa uban. Nahimong liberal lang sa church. Mura na taog kaning mura nagwalay kalahian, no? Gagawas lang sa pagwali nga Bible, mawali o ganang kaluwasan. Pero nausab gyud ngano man na compromise. Ug ato nang mahisgutan niya unsay pipila sa mga hinungdan niya. Actually kaning lesson taas ni kayo pero basin og next Sunday dili ako mo'y makapadayon, dili ako'y maka-lesson karong Sunday. So si Pastor Carl, no, maka Sunday school karong next Sunday. So mo na ako na lang ning gi pagamyan. Okay? So trap of false choices. So rebuking bad habits among Christians mo nilisod. Kani nga part kay ang Bible dili na siya for encouragement only. Dili na siya pag comfort only. Magisgot kag pagwali, no, maminaw kag pulong sa Ginoo, mahanay ka sa simbahan. Dili naagi na siya for rebuke, correction. Dili gyud na nato malikayan kay mao gyud na siya pabubuton sa Ginoo. So if we rebuke worldly lifestyles or bad habits, people might leave ug mao ni siya magdala og compromise sa church. Og tinuod ni siya labi na ako sa youth department. Ma-feel gyud nako nga naa gyud ang pressure, no, to compromise sa relationship, sa agila may isgutan na to ang relationship diri lang ta sa sinuotan lang. Sa sinuotan lang laman na magyud tay mga nagunang mga Kristohanon diri. Ako magisgot ka og bad habits. Nga usahay mausab na ang sinuotan mo hantod nga mo mabot ang panahon na to ani kay dili na lang nato badlungon kay nga naman basig mangluod. Ayaw na lang nagdaginuta. Ayaw na lang nagpalita ng iana nga sinutan. Anong mamadlong magyud ka manghawa ganina. So naay nga na matintal mi. So unsa may atong buhaton magpili ta about i-preserve na to ang ato ang dili na siya basta-basta lang balaod. Okay nga dapat atong sanina, no, mahimo di na makita ng paa. Dili gyud na kanang atong pangasunis, no, dili gyud unta na siya pero tungod kay na anay mga kausaban, changes ug matud pa nila ayo na lang nagdaginuta kay manghawa niya unya. Okay? So as a church, labi na sa mga leaders, usahay mabutang mi sa langanin unsa man mobadlong ta or dili sa kinantahan.
Okay, ato ang mga music, ato ginang kipeneng kamutan, o diri gani diri sa to, to be honest, usahay na yung makasulod diri nga mga kanta, labi na gitawag na to mga contemporary. No? Pero kung ato nang gipaning kamutan nga maundang na, dili na to mabalik, kay music, dako kay na siyang impact pod. Gani karon ang mga people maminaw ko sa mga kanta, mura nagwalay kalahian. Ang worldly music, Christian music niya, mas ganahan pa ta mo kanta ng mga iya sa kalibutan, no? Kaysa sa matod pa nila sumo, no? Sumo ng mga gospel songs, labi na kanang sa hymns. So diha magsugod, diha mo kuha ng mga bad habits ato ang pagsimba, no, sa Ginoo. Labi na sa ministries, usahay sa mga people, di na lang kumahimo, di na lang daw ko magstrikto kay mahutdan ko young people. So dili na lang nato badlungon nga anong magsikig ka late, anong naay dagag mga bad habits. No, usahay kami mati Saman sa church ato pa ba nang pwedeunon nga mamadlong ta? Or dili na lang for growth. If you want truth, ato ginanda ginuton, maingon gyud ang Ginoo, stricto gyud siya kayo. Sa choir akong ginan, labi na kinsay choir members dire. No. Kaya ang pagsimba na to sa Ginoo kani nga oras gikan sa alas 8 ipaminaw sa. I hope wala say mandiha kay na anata diri karon haron maminaw ta sa pulong sa Ginoo ug magtuon ta unsay gisulti sa Ginoo. Okay? Ani pagsimba kani schedule na to ato ning gipangayo sa Ginoo, gipray na to ni. Pamudia. Pray na to Ginoo, i-bless among panibawon, i-bless among Sunday school. So ang Ginoo naminaw og siya ready siya nga motrabaho. Sa dihang pagpray na to Ginoo, among gitugyan among panibawon karon kagabi pa lang daan, no, nanay mga nagpray. Sa mga nagpray kagabi sa inyong prayer time, then sa morning nagpray gyapon Lord, Sunday karon, bless ang panimbahan, bless ang Sunday school, ang mga members man eh. So ang Ginoo ready na. Okay? So pagsugod, asa man ako i-bless nga mo may tao diya. Apa mo? Tistingi gani na sa inyong kwan, kita ano ingani, I know naagit tayo mga kagulingon na to mga rason nga naagit ta sa sitwasyon nga lisod, pero ato bigyan ng paninggamutan, dili pwede nga hangtod mamatay ta, amen. No? Hangtod nga mahuman, mobalik ang Ginoo, yung ani gyapon ang ato ang approach sa pagsimba sa Ginoo. Yung ano man, ang Ginoo sige nagpaabot na to. Pero kita kusog kita maulaw sa ubang tao, labi na sa mga unbelievers atong amo sa unsa bang uban, dili ta magkuan, no, atong mga anak no sa eskwelahan kusniton pa kay para lang dili malit. Ulaw ka imong maestra naghulat na didto, imong guan naghulat na didto, pero sa simba dili ta maulaw, naghulat ng Ginoo mo bless nato. Mo trabaho sa atong kinabuhi pero wala ta diha. Truth, that is truth. Usahay kami matintal mi nga ay na lang naghisguting anuman ma-offend ang members between truth and growth. Usahay makapili tana. Pero kung among imong tan-awon dili man na siya. Okay. Ipadayon ta. Proverbs 27:5, open rebuke is better than secret love. And have no fellowship, Ephesians 5:11, mo na ito mga text. Pero usa sa akong experience is sa mga young people. Sa dihang magstrikto ka, kay mo ni, ayaw gini, bantay kay say, mainan tang strikto kayo, mawadan yung kag young people, mawadan yung kag tao. Okay, dili pa na to strikto, na inon ba da? Wa kay leadership, ano man, di ka kabadlong is ano mo mga people. So, asa man ta mo pili, ana. So, mga importante, balik ta sa itong text, katong Proverbs 3, 5, and 6, natay mga sitwasyon nga maparihat ay nga na ba nga papilion da. Kung sa may pilion na to. So, ang kaalam, ang ihatag sa Ginoo. Ug sa akwa, kung stand, no? Kutob sa akong mahimo. Ang atong next generation, ma-preserve na to.
Kung di pa mo balik ang Ginoo pila ka years, ako ginigi-pray ni mayang people nga unta kuan gini. Kay usahay man gud dirita sa mga kuan labi na sa mga magulang pa nako na lisod man kayo. Pero salamat kung anay uban nga bisan og magulang pa sila, naguna silang Kristohanon nako. Pero labi na kamo inyo hanggi pa patigbabaw ang unsay maayo nga buhaton ba. Okay, patenda. As a church, we must boldly proclaim the truth, but always in love, speaking with wisdom and compassion. We are called to encourage accountability among one another, helping each member remain faithful to God's word. Above all, we will fear God rather than opinions or reactions of men, standing firm in obedience to Him. As Acts 5:29 declares, we ought to obey God rather than man. Okay? So kung balikon sa atong church, kung naaga ni mabadlong, pagbadlong diri sa pulpit, wali sa atong pastors, bisag kinsa nga speakers, o bisag kinsa nga mga magdala sa pulong sa Ginoo, inahalan maamuanhi ta diri sa simbahan nga ready ta. Unsay mga mensahe sa Ginoo nga posible tang mabadlong, posible tang masakitan. Dili pwede na undangon na to. Aba mo? Hindi na pwede undangon na to. Yan naman, maluoy ta sa tuang simbahan. Maluoy ta sa mga tao. Nayuban, wala na ni simba, kay na-offend, wala na sila, don't know silang rason, pero dili na ato ang trabaho. Gilang na patay dagan mga hisgutan. Addressing church members living in sin, o kani mas kuyaw ni. Kaning bad habits, mga Kristohano lang ni, pakita ni. No, nga manakita gyapon sa church, nagyapon tay ministry, serve, pero dili man ta perfect natay mga bad habits mo nang kita ma-rebuke gyapon ta ana. Pero ganing mga addressing members living in sin, ganing yung mga dayag gyud kaayo nga nagpakita ni backslide gid ba? O nga talag siya na lang makita sa church, ang ilang kinabuhi, mura na gan believer, ni balik sa bisyo, ni balik na yung mga sala nga gipang maintain. So mo ni sila. If we correct member living in sin, they may leave and the church will lose people. Usahay mo ni lisod. Binag mga adults na, no? So Galatians 6:1, brethren, if a man be overtaken in fault, you which are spiritual. Okay, Brenda. Church discipline is necessary to protect the purity of the congregation, preventing sin from spreading and check. Iwali ginang sala, dili gid pwede nga dili na iwali. Daway sa uban, na may uban nga nasipyat, di wala na to na kay paminaw, ingani ni siya. Posible nga nasipyat ka sa una, sa unsa ba nga sala, dahil pagkahuman, na-reconcile na ka sa Ginoo, na-fix na ang imuhang, example, nahimo ng issue. Okay? Dahil pagkahuman, nakamove on na ka, dahil nakapalik na ka sa pagpangalagad sa Ginoo, okay na ka. No? Dili, gihapon na siya, na may uban good nga, Pastor, ayaw na naghisguti ng sala. Kaysa una pa man kung nakahimo ana, dili na para sa imo. Inaba mo? Mao na siya nga, mao na usa sa consequence nga mo nang bisan nakasala ta, mabitaw manikamot nga dili ta mahagbong og bisanang ingana nga mga sala or unsa bakana or any sala no nga kahagbungan nato manikamot ang anuman ang usa sa consequence ana bisan pag na-reconcile na ka, napasaylo na ka, naapay uban ana nga atakiyon sa yawa pareha nimo. Nagusto po sa yawa mo awat sila sa imuhang na-experience sa una. Dugay naman gayto pila naman to katuig pastor. Imo manggihapong hisgutan sa palpit. Kumo? Di ba? Ay nga na realidad na. Karon akong pangutana unsang salaa. Mag-isgot kag kanang mga sala, mga young people nga sipyat diya sa relationship, nasipyat sa panay, hindi mga adults nga naapoy
Ako itong mga tana, kung kana nga sila napasaylo na, kung dili na nato hisgutan, tungod kay na ay marimindan. Sama na. Kung saan malay atong iwali, saan malay ato ang ibadlong. Wala sa mga people ang ginan, ayaw magsulod diya. Once kanaa mo diya, ang Ginoo mo pasaylo, pero dili pwede nga, dili na to bantayan. Mawid taong sa Bible, antod karon bisag silang David na pasaylo na, pila na to ka years ka na, may mas dugay. Si Moses, kinsa may mga men sa Bible nga nasayop. Hantod karon ato gyapong mahisgutan ang ilahang sila ug atong mahimong example nga dili para dili nato awaton. Letter C, magdugay. Standing firm in biblical standards and choosing a life partner. Muna yung gingon ganina, tuning isgutan, labi na sa mga batanon or sa mga parents nga natin mga anak, bahala gagmay pagkaina. Ato yun ang i-appeal. Ato yun ang ipinumduman. Kaya daghan na kaayo karon mga parents, mga kuan nga, basta kay stable lang, basta kay say di ta kasabot. Sa diyang gamay pa tong anak atong gi-dedicate Ginoo ihapon ning ihalad nga magamit ni sumulaton, magalagad ni nimo pagkahuman pagkaminyo wala dayon sa simbahan. Okay. Ano man, amay na lang na pasuroy at least ang iyang ginabuhi ay ahay na sa karon. Kinahanglan tudluan na to, no? To my people, tudluan na to unsaon pag pili og partner. Pag-pray mo, mga kung inan, mga bata, kamo, pag-ampo mo, mga babae, unsa may target nimo kanusa ka mag-inyo, pilay edad. Sugod na kag-pray karon. Unsa i-pray nimo, pangayuha sa Ginoo nga kung mahimo, ipangayuon gyud nimo sa Ginoo na. No, nga kung maminyo ka, dili ka mawala sa pagpangalagad sa Ginoo ba? Mga lalaki pod, matong ginan, mga lalaki. Pagtarong mo sa inyong ginabuhi. Yan man, mahurot atong mga babae ngayong people diri kay walay mapili sa inyo. Ako naginan uban na itong mga lalaki. Di man po na ito pwede nga. Kaya tudlo man po nga mga babae ay mo pamana o mga lalaki ng importante ba ni sa parents ato ibigay ginang bantayan nga lupigol lang ta sa ubang culture. Ubang culture ba nga ilang gi-preserve ang ilang family nga dili masagulan sila lain nga. If we preach that Christians should only marry believers, young people might leave the church. O sahing ano imo man ginapugson? O man natong gisgutan, no? The trap of false choices. 2 Corinthians 6:14, be not unequally yoked together with unbelievers. In Amos 3:3, can two walk together except they be agreed? Ang usa ka unbeliever. Pero pastor, believer magyapon ni Jesus Christ, nagtuo magyapon. Sa di ta kasabot. Grabe atong pagtulog. Kita gani diri. Yan nata sa pagsimba, nata sa pagpangalagad sa Ginoo, nata sa kuan. Usahay gani na maganito yung mga motipas pa maganita. Samot na nang wa gyud diya sa pamawa. Yan basta-basta kani dato ni. Ba? O kani kay kuan ni. Sa naglid laon labi na siyang people masugot ra ko no namtay uban may people diri nga wala na diri karon na nakabana og pastor nakabana og faithful men nya naa sa dili pwede mo hawa diri dili pwede kay gamit kay silang churches to adito hala sige ato mo dito at least lipay ta no kay kapangalagad gyapon ka sige no kanang talent kanang gift skill nya gihatag sige no nimo imo na magamit sa paghimaya sige no. No, mababaya, ginan. Kung kamo pag tarong mo pray, pangayo mo sa Ginoo.
Dili gyud na pwede akong baruganan na dili gyud na siya although ilahan ang choice pero dili ta mamugos. Agawasan na ninyo, iya tag panubag sa Ginoo pero as a church kuan sa mga people ato ginang ikuan sa mga people nga ang ato ang pilion gyud nga partner. Dili enough nga nagtuo lang siya ni Jesus Christ. Labay itong makita ba? Inaano man itagan good nga ni ani store ako ading kuan din ako ipasulwining. Karon save na ni siya. Aman minyo pagkauman wa dayon. So ato nang encourage nga pattern na to. Sige lang bisag kinsa hala basta kay badala diri aron maluwas na. Okay. Mautlan daw mga faithful nga mga members. Next generation na to mahurot. Nya kitang mga naguna, kamo mga naguna, labi nang nana sa senior kuan mga wa magyud na. Wa magyud mo. Maguna magyud mo kung basihan na tong edad ba. So ato po ning bandayan, ingon nga parents ato gining bandayan ang ato ang mga anak. So check na to unsa man ay mo ang kuan diya. Sa man ay mo ang kuan ako na lang ko authority sa kinabuhi sa kakuan ako ginang Yano man na. Okay? Pahala pag masuko ka na ako. Yan yung uban churches, sirikto kayo sila. Uban pastor, grabe sila magkuhan. Yan sila mo'y mamili, no? Para silang people, pero dili tayo nga na, no? Dili po tayo kuhan. Yan sila yung mamili. Ay, kuhan diya, kinsa, ako mo'y mamili para nimo. Oh. Naiuban nga na. Pero sa tuwa diri natay kaugalingon na tungkuan. Pero at na lang gitudlo, no? Kung unsay kuan sa Bible, bantayan na kay kami man po'y manubag sa Ginoo na good. Ang mga pastor, tumasto, mawali gyud na siya about ana. Okay, so naman ta. Teaches us to put our faith first, not just follow our feelings. It reminds us to seek wise mentors and biblical guidance before starting relationships. So we make godly choices. Most importantly, we should stay true to God's word, not worrying about losing people, trusting that He will bless a church that stands on His truth. Pag na, ako na nangginan ganina, nausahay ang trabaho sa yawa. Saman, imo ning buhaton, mawadan kag tao. Dili po ning buhaton, mo-grow ang imong church. Mudaghan man ta diri, kung dili ta mo rebuke. Sige lang tag-encourage. God is good all the time. Bisag ko nga na imong sala, hala sige lang. Ilang nahigugma ang Ginoo. Tinuod bitaw na. Walang daghan kay churches, daghan kay mga tao, wadto anang a church. Yaman, they want comfort. They want nga kanang ananaon lang sila. Kanain yung bad habits. Sige lang, nakasabot ang Ginoo na. Dili ta mag-judge. Badlongon ba itong mga mamadlong? Hinon pa tag-judger. Diba? Ano man, mo na gikuan sa yawa. Nga itrap ta into compromise hanton maabot ang atong simbahan. Pila ka years gikan garon. Mapuno tag mga members nga liberal, puno tag mga members nga badlungon. Okay, then number 2, the trap of divided loyalties. Another example of Jesus Christ, yung ato makita in Matthew chapter 22, verse 21, paying taxes to Caesar. O similar ni, naaidagan ani na, ako'y nakasurya ani, nung napunta nga ni nga sitwasyon. Corrupt ka ilang government, grabe, mas corrupt pa. Okay, sa ato karon. Grabe lahat sa una, ang mga Hudiyo ani under sila sa Roman Empire. O grabe ang tax, grabe ang persecution, grabe ang pangilahang na agianan ni. O si Kristo, giinan sila. Basta ang story ani, kung mag-tax pa ba tao, dili. Diba, murag kita karon say matindal da. Rap man kayong government, dili lang ito muhatag. Ako dili gigo muhatag. Ano man, sama ra nga atong gisuportaran ang ilahang pagkakawatan. O anam na. Di ba? Oh,
ug kuyaw ana okay ra na murag makakuan ta kay murag na tinuod nga pangitabo ang kuyaw na uban members paminaw. Uban members maapil ang simbahan. Di ko ganahan sa pag-decide sa asa gihapak ang kwarta. Dili ko muhatag. Kaya na ba? Dili sa ko muhatag kay di ko ganahan. Undang kog support ani nga kuan kay di ko ganahan sa kuan. Okay. So na compromise ang imong giving ila atom nang kami. So unsay gibuhat na lakto ta what did Jesus do? Jesus responded with wisdom. Same gihapon. Diba wisdom sa atong first gihapon nga kita na to nga situation ni Jesus Christ. Okay, matud pa para sa mga nawalahi, no, atong text is Proverbs 3:5 and 6. Yan ay mga butang, no, nga pinakakusog kayo, pinaka-epektibo nga trabaho sa yawa, spirit of compromise. Mo na gusto niyang buhaton na to as a church. Nga muundang da sa mga tinuod or sa mga baruganan ba? Nga dapat unta ipadayon na to. He avoided the trap by keeping the focus on God's kingdom instead of human conflicts. So kabalo taon sa itubag ani, famous kayo, ang gitubag ni Kristo. Sige, ihatag kinsa man ang naong nga naa diya sa coin. Kinsa man ang naa diya. Caesar man o sige, hatag kay para man iya. Okay. So gyapon na sa tuangguan panlitan itintalon tas Ginoo ay sa yawa nga suman mo hatag ba ko, mo offering ba ko, mo uli ba ko sa kong tithes. Nga di man maayo ang pagkadala, murag na kay mas para si mo na kay idea nga mas maayo nga buhaton sa ka leader. No, tintal ka di mo hatag imong trabaho ang paghatag. Ang sa Ginoo gyud na siya. Okay? Manang i-pray ang atong pastor, i-pray ang leaders, i-pray ang mga staff. Kaya usahay, bisan tuodog si pastor ang leader, kami usahay naami mga suggestions or naami mga as a team ba. So, mo niya itong buhaton na ay gitawag og sharing sa ideas ba. Mo niya buhaton. So, then mo final og decision atong pastor. So, mo na nga kung masayop po sayop kina atong pastor. No. So, mo na siya avoiding the trap of divided loyalties. Ano yung loyalty? Yan ba itong ikuan nga? Yung divided. Duwa naman yun na. Either maka-please tas Ginoo, maka-please ka sa yawa. Wala gilain di ang gitunga-tunga. Kaya no man can serve two masters. Dili na pwede nga ng Diyos nun nga, yawan nun gamay. O, di na siya pwede. Okay. So, mo ni mga common kayo nga mga may tabo or isulti sa kasagaran sa mga Kriston. If I follow all government rules, am I compromising my faith? Okay. Labinag na ay mga balaod yung adita kauyon. Saman if I reject all government authority, am I being a rebel? O kaning nga mga sitwasyon, experience nato ni labi natong pandemic o mo gini no nga ang mga leaders sa church gikutaw gitug maayo atong ang decision making ba unsa man magsimba ta yaan atong pagsimba kay mo gi-advise sa government or di ba unsay na kainom daw atong pandemic ug nabahin pod ang ato ang mga kuan ato opinion sa mga kuan. Pero ang decision sa itong pastor ato, sige lang, dili na tubiyan, pagtigom ka itong makaanhi-anhi lang gyapon. Di ba? Naiuban ng, wa na sila diri karon nga naman, na-offend sila. Yan ang disobey sa government. So, nga na yung mga sitwasyon, no, nga, ikaw pastor ato, di ka magpastor. Yan naman. Wala kay choice ato kung magsimba ka na imaingon nga nag-rebuild dito sa government. Kung follow ka sa government, nag-rebuild ka sa Ginoo. Ano man, imong gibiyaan ng okay?
Sunod, if I serve God, people will criticize or reject me. Manang kamay ragyoy ka nang gitawag na tuog mag-alagad sa Ginoo labi nag full time. Man mo nila hang madawatan og nagpasalamat sa grasya sa Ginoo labi na sa mga nagpastor. Ako na po ning balikon sa mga nagpastor naghalad silang kinabuhi sa Ginoo. Ang uban ani dili ni mga pastor nga graduate og Bible school or nihalad silang kinabuhi. Hala sige pag pastor kay wa kay nahuman. Dili nga na. Ang uban nagpastor na, dagko nagposisyon sa aning kumpanya. Ang uban na ato lang ikuan, mga Dr. Gisalva, doktor na iyang kagulingong clinic. Iyang gibiyaan nga naman, nagpastor. Kung ikaw ko na sa iyang posisyon, unsa nga criticism imo ang madawat sa iyang mga kauban doctors, yani na siya testimony, appeal siyang family, mga close friends, okay? Ay rejections, pero pasalamat sa desisyon niya, yan naman, naata karon. Kaya siya may usak sa gigamit sa Ginoo nga instrumento. Anong naatay church dire? Sa family lang sa tuwang pastor, sa Puntillas family, Pastor Nap Siman, Pastor Bear, saktog trabaho. Pastor Paul, engineering student. Alad kinabuhi daghan pa diri sa to alang mga pastors, mga missionaries na to daghan. Pero wala nila nagikuha ng gani kung ikaw pud mohalad kasi mong kinabuhi sa Ginoo mo pud ni. Labi na sa mga batanon ako ning gingnan. Na mabutang pud mo ani nga choice. Kung mangalagad ko sa Ginoo, magpastor ko, or mag full time ko sa baka. Naay parents nga dili mo sugot. Di ba? Yan ay natay uban diri nga mga pastors nga sa diyang paghimo nila na gi-reject gyud sila silang family. Na di ba? It's na kay kuana na. Pero kung ikaw kahana. Saman kung mo patuo ko sa Ginoo, pastor ko, malipay ang Ginoo, pero og dili sukwahay po ko sa children, obey your parents in the Lord. Then disobedient to parents, maigo po ka na. Di ba? So, unsa may buhat to ni mo na. Og diha mo sulod ang yawa. Nga masipyat ta sa tuang desisyon. Og salamat ta nga. Labi naay guidance sa Ginoo mo ginatong gipangita. Nga dili ta masayop sa tuang pagpili. So, salamat ta, bunga ta sa mga tao nga mihalad silang kinabuhi. Wala naghuna-una sa unsa man gani mga storya no nga ilang madunggan. If I choose a successful career, I won't have time for God. Kayo sa puni career, ako na puni isgudan. Naayuban careers nga nindot siya. Yani kami sa ako sawa na puni nga nang offeran ga og kaingon gyud ga no blessing gyud na sa Ginoo kay imong tanawon. Ano man, mahimo kang successful, mahimo kang financial stable, no, nakay security pila ka years nga kuan kina mabuhi mong pamilya, makasupport ka sa church. Pero mawala pud ka diha sa Ginoo. Gani mo po na struggle sa atong pipila ka mga Kristohanon diri tungod kay kinahanglan silang manarbaho. Pilang Domingo in town, kuhaon pa sa trabaho. O mao po na ikuan mo nang kung makahinabi mig mga anang members, i-pray gyud na. Mandili man pud sa yun, lisod man bugayog. Wa mo tay kahatag nga trabaho pud labi na maora na ning dawat niya. Di ba? Maora gyud ni ning dawat, pastor. Kailangan akong advice nimo, i-pray na sa Ginoo. Ginoo, salamat. Yan ako'y trabaho. O gini pamina ako ginang ginsuldi. Pero dili man kumuto Ginoo kani nga trabaho imo ning gihatag nako din pagkaman di nako nimo pasimbahon sa imo. Amo diha. Sabi, Lord, gusto ko mangalagad nimo. Ginoo, gusto ko. Malipay bang Ginoo na? Sige, nahan ko na imo ang desire nga malagad yan ako. Tagan ta kay trabaho nga nang dili nakakasimba. Yan na bang Ginoo? Sa'yo makakwanta ba? Bitaw, no?
Mga lagad ko nimo, sige hatagan ta kag ingani nga opportunity nga mawa ka simbahan hangtod sa imong kinabuhi. Kudi ko mo do nga ingana ato ang Ginoo. Ginoo dili gyud ni naagi kay mas better pa ni. Ang usahay lang nato wala ta ka pray. Wala tong sa text nato ganina wala nato gi-acknowledge ang Ginoo. Manang wala niya na direct ang ato ang path. Pamo. Importante na kayo. Mabitaw na nga sa matag desisyon sa itong ginabuhi, Ginoo tabangi ko ani, unsa man ni. Dili tanang opportunity maabot sa itong ginabuhi, iya na sa Ginoo. Inalan, mangayo, giga-guidance sa Ginoo, Ginoo, unsa man ni. Pray yun na to. Okay. If I fully serve God, I won't be financially secure. Ug mao ni among mga nakuan, mga salamat ko sa mga Kristiyanon, mga staff, ani nga church nga sayo kami matintalin taon may labi na makadungog may istorya no? Dili mao salig raman na siya simbahan. Okay, so muna wala man kay gikahatag sa imong pamilya sahay na mangyana ito na. So kami kinahanglan mi pili unsa man among pilion nga manarbaho mi sa gawas, dili mi dire kay man may kapangwarta dire, wala may kwarta dire. So man magkuan mi kay para so naingana nga mga butang same ragya po na sa kunay hisgutan ganina. If I fully serve God, I won't be financially secure. Kung imong danawon ang Ginoo manang wala na ko nabasa ganina Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Kulang ra gyud nato i-acknowledge ra gyud nato ang Ginoo noon sa imong pamaagi ani. If I tithe and give offerings, I might struggle financially. Money, common kayo ni. Trabaho siyawa. Saman, watag ka, sige, makulang inyong budget. Wagin mo'y makaon, sunod adlaw. Nga naman, imo mang-ihatag ka ng offering ni mo. Imo man ang iuli ng tithes. Say, mo na usa sa struggle. If I keep all my money, I will be financially secure but disobedient to God. Saman mo, appeal ka na, nag-pledge lagi mo. Nag-commit lagi ka, Thanksgiving offering, gusto lagi ka, nag-love gift lagi ka, usahay na yan. Sayangan ta sa kwarta. So, unsa may buhaton ni mo sa nga nga sitwasyon sa diyang nakakaana? Ikaw raw ba'y nag-decide or imong gipangayo ang opinion sa Ginoo? Ginoo unsa man ni mo ni akong struggle. Ano yung mong kahimtang? Lisod kaya mo ang panginabuyan, lisod kaya mo ang income, din pagkauman mo practice pa ko aning giving. So ikaw, unsa imong buhaton na, importante na. Dahil katulong how to develop discernment to avoid Satan's trap. Number 1, know the Word of God. Psalm 118:5, the Word is a lamp to my feet and light to my path. Study the Bible to recognize truth from this deception. Number 2, pray for wisdom. James 1:5, if any man of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given them. Before making a decision, seek God's direction. Okay? Ampo gyudas Ginoo. Ayon, number 3, be led by the Holy Spirit. Kasi ka memorize in Proverbs 3:5 and 6. Taas daw kamot. Memorize. Okay? Di ba? Siya bisag memorize na ito na pero malimtan biya na ito na ang iyahang pamagi. Ay mga desisyon pa, laing ani, siya matukong baton. Siya maulahi na ito ang Ginoo. Binang mga major decisions itong Ginoo, maulahi ang Ginoo. Okay. Be led by the Holy Spirit. John 16:13, I bet when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Maunang kasagara sa mga Kristohanon nga masipyat, masipyat sa desisyon sa kinabuhi, kani mga taong way ampo-ampo ug way basa-basang Bible. O wala kay panahon sa simba, dili ka gapaminaw, o dili nimo ginadawat ang pulong sa Ginoo. Mo na nga mo ginay mga kasagara, mga Kristohanon nga mahulog yun sa trap sa yawa. Kasagara yun. Kaya nga naman, kanigining mga gitawag na to
Nagpaduol si Ginoo ba? Na gani mga kuan masipyat nga sa mo nang sabi bitaw di ta katuha. Kato siya, abi man ako gingani yan eh. Di ba? So, before making, okay, Satan often disguises traps as urgent dilemmas or necessary compromises. Jesus demonstrated discernment and wisdom in every challenge. Kung imong danahon, giunsa sa Ginoo, what would Jesus do? First, nga situation ka ganina, adulterous woman, man batuon ni or dili. Kung sa iyahang bato na to, kaya sa may kita diha na to makita ang wisdom sa Ginoo. Sa about sa tax, diha gyapon na to giyon sa niya. Wisdom, asa gikan ng wisdom sa Ginoo. Itintal sa sayawa, ang yawa gid mismo ning tintal sa yawa siya ang tubag. Diha gyapon nimo makita ang wisdom, gi-quote niya ang scripture. Ganyan ba? Pero kita, kinahanglan ta mo pili og desisyon sa atong ginabuhi, unsa atong gihimo? Diya, muna nga kita, ingon nga followers of Jesus Christ, kinahanglan sa panahon nga, unsa man ni, batasanon na to na, Ginoo, unsaon man ako ni. Kinahanglan batasanon gyud na to na. Ano man, gapaabot rang yawa kani pag mupili siya ni, patay gyud ni. Okay? Akong balikon, kung si Jesus Christ, gitrabaho sa yawa, giilad sa yawa, kapilang hikayon, wala pa siguro, ambot lang. Samot na da. Okay? So before making any decision, evaluate your daily decisions. Are they based on God's truth or external pressure? Okay? Nayusa ka kuan dire so gusto ko magkuan pero gusto man sa kong pamilya nga ingani manar mo kuan ko dawaton ako niya unsa man na mawagi ko si man pastor ano man apil Domingo kano sa man katama na wala ko kabalo dili na kabuton si Ginoo ano akong gingon pangayo pa si Ginoo naapay lain pero dili kanon naman gud kay kinahanglan na kung decide karon mo na gihimo sa yawa sa Ginoo kang Jesus Christ. Di ba? Dili biya to ingon unsa man Ginoo ingnami ha sunod si mana kun sa buhaton dili diha mismo gusto no sa yawa nga pa-decide ka. Decide dayon. Mo na kung wala tay wisdom di ta mangayo sa Ginoo. Di na ti acknowledge ang Ginoo. Sipyat gyud da. Does this honor God? Sa trabawan, say na uban pressure ngano ni inom man ka di man gud pwede basur masuko man akong amo lain magugay nang dalitan ka di mo balibad ka lain kay na sila ha. Does this honor God? May uban na nakaapil man ka lain magkay ako ray maguan mainitan yata sa trabaho di ba? Say na uban ni wala lang ako ni naapil nga sure ngano misayaw man gato inyong parte no dili man pwede dili ka mo apil uy kay mo na akong amo, na ang presidente, na ang kuhan sa kumpanya niya, bagaman, di ka mo-appeal. Di ba? O. Yan ang master magiging sa steps. Gipraktisan man doon na mo. Pakita ko kay nga time di ay nga maguna-una. O. Namay ba na ito? Ay noon, wala ko naikuha na, wala ko ban kikita sa inyo. Pero basin, huwag na mo na, ayop sa sunod, inyohan na ng kuha nun, dili na ko. Yan naman, di man na maka-honor sa Ginoo. Basin tuod og piniagi sa pagsayo nimo dito naibog na noon sa imuhang lawas ang ay mong kauban sa trabaho. Antod natulpo na din mo. Asam na nagsugod lang. Nindot kay siya mo sayaw. Compromise. Kanta sa panade. Daghan kay mga butang, no? Pipila lang na. Ano may kuyog mong kaato. Lain magugay dita mo balibad ta. Okay? Pray for wisdom to recognize and escape Satan's snares. Commit to standing firm in biblical principles even when pressured to compromise. Akong balikon, kani nga church, sa grasya sa Ginoo, dili na to, wala na to ginapugnan ang mga ato lang gi-pray. Pero kami dire utob sa may kuan nga mawali na mo or mabadlong
Mapaabot na mo ang pagbadlong ba sa maayo nga pamaagi. No? Pero dili may muundang sa pagbadlong. Ano giingnan kung dili ka mohawa ana nga sala, dili ka muundang ana nga kinaya, magsige ra gyud kag kahisgutan sa pulpit. Wala ka gi personal, pero dili ka muundang ana, magsige kag kaigo. Ano man? So man mo pili ta growth or truth. Ayaw na nagpalita, uy, kaya naman mo, hawa niya na diri. Dili man pwede, kaya makatakod man na. Ay na nang badlungan ng kuwan, uy, kay faithful, kuwan ra ba ito siya, ingani. Say matintal mi, mabutang mi sa pagpili. Butang mi sa pagpili. Kani ato ang habit, akong balikon, napamangoy minutes, ani hatong habit sa pagsimba. Say matindal mi nga, ayaw na lang nagpalita, isibog mo na, isibog na lang na itong oras. Ang choir, kung giingnanan labi na sa mga men, nakainomdumdag, pilay gasto na ito na itong signage. Pila to, 20 mil kapin. Dili na ito na tumano ng oras diya, ato na po ng usbon. Sibog na po na ito na sa ato ang kuhan, kung kanang sa atang mga bot. Okay? So ato na po na ipausab. Palangkat ito, ipausab na to ang numbers. Kaya nga naman, aron makasugod ta on time. Akong balikon, ang Ginoo nagpaabot nga mo bless na to. Every time mga ito si Ginoo, Ginoo, i-bless ang mong pagsimba. Bless ang imong pulong. The Holy Spirit, ikaw magatrabaho sa nagpaabot din daw ng Holy Spirit ang Ginoo. Asa naman to akong trabaho on diribe. Wa man kaabot. Napa mo diya? Kung balikon, maulaw ta, magpaabot ang atong amo, magpaabot ang tahoy, dito magkuanoy kay nagpaabot si kuan dito. Maulaw ta. Sa Ginoo, I hope, ingana itong bation, maulaw ta sa Ginoo nga, dili ta kaabot sa insaktong oras. Amen? Say, mahadlok man may mo kuha na ni God. Ano mo pa mangginang taginuto na? So man, growth or truth, tinuod mo na. Kami gani, masakitan gining tao, ano? Di ba? Malaking gining tao. So, I hope nga, ato gining Panginoon na to si Ginoo. Unsa man, kani bitaw nga to ang habit sa pagsimba, compromise naman na, matawag man na. Maning compromise sa taba sa tungguan na, okay ra na oy, okay ra na nga kinabuhi, okay ra ni ingani. So mo na gusto sa yawa ang buhato na to. Pero ang Bible, dili mausab. It's for correction, for rebuke. Para na pagtarong sa itong ginabuhi. Okay, I hope nga kita willing pud nga tarungon na to itong ginabuhi. Tingali, dili man dayon. Yani naayuban nga si Piatasad, ay naka Piatasad, pero mo na. No? Muna na siya realidad sa itong Kristohan ng kinabuhi. Okay, so I hope nga nakakatunda o mag-pray ta. Ginoo, salamat kay si mong bulong. I-bless Lord ang mong panimbahan karon, ikaw maghahatag kadaugan. In Jesus' name, amen.